tingnan po natin ito, okay? I-discuss natin kasi ngayon naman, ang pinag-iinitan nila itong si Atayde. Ha? Ang hilig talaga nitong gobyerno na ito sa mga sikat. Ito yung sinabi na ni Cayetano eh. Kaya pinupuntirya. Di ba isipin mo, ang problema, binanggit na. Yung mga kasamahan, yung mga malalapit kay Tambi at kay Saldi. Tapos, meron ng binanggit na mga kontraktor. Pero ang pilit na binabanatan, yung mga senador. Sila Cheese, si Villanueva, yung ganun ba? Alam mong dinadivert, ito si Atayde, isang diversion na naman ito. Bakit? Sikat eh. Kasi pag ang binanatan mo, artista, or asawa ng artista, or senador, definitely, puputok yan. Bakit? Sikat eh. Kahit sa mong dalin, let's admit it, sikat. So, madadivert na naman tayo. Diba? Kaya nga wag tayong papauto. At itong si Atayde, ay isa lang po ito sa diversion. Hindi po natin pinagtatanggol si Atayde. Sabi ko nga, pati si Villanueva, ano yan eh, dilaw yan. Alam nyo kung gaano ako galit sa dilaw. Ha? Pero, alam natin, diversion. Huwag tayong papayag, dapat dun tayo sa mastermind. Eh ito, halatang halata, ito ay pinababanatan nung magpinsan or si Bongbong or si Tambi. Yan lang po yan eh. Ganon din ang ginawa kay Cheese, di ba? Binabanatan siya dahil pinangalanan niya si Tambi. Sikat yung asawa. Same here. Sikat. Sikat ang asawa. Sikat din siya. Tingnan natin, sabi niya, walang multo sa aking distrito. Ibig sabihin, wala siyang ghost projects. Ito ang tinuran ni Quezon City 1st District 1 Carlos Arjo Atayde. Okay? Matapos personal na bisitahin noong Martes ang 7 flood control drainage project sa mga lugar ng Bahay Torre del Monte Project at San Antonio. Walang ghost project sa ating, walang multo sa Distrito 1. Wala pong basihan ng mga sinasabi na non-existent itong mga ito. Baka kailangan lang maayos ang coordination para sigurado ang impormasyon hinggil sa proyekto. Bilang sagot sa tanong ng mambabatas, sinabi ng DPWH sa ilalim sa liham noong Setyembre 19 na ang 7 proyekto ay verifiable at nakita sa mga lugar kung saan itinayo ang mga ito. So ibig sabihin, yung proyekto, yung flood control projects andoon, nakatayo. Mamaya po ipapakita ko sa inyo. Nilinaw rin ng DPWH na sa 66 na umano'y mga ghost projects na lumabas sa media, 7 sa mga ito ay nasa distrito ni Atayde. Kumpirmado namang nakumpleto ang 5 sa mga ito, habang ang natigil na 2 pa dahil sa hindi na-resolvang problema. So, 5, kumpleto na. 2 ang hindi pa lang nakukumpleto dahil doon sa teritoryo, doon sa Maribloc Creek. Ito, tuloy natin. Nakadokumento at mayroon ding photographic evidence ang lahat ng mga proyekto na mambabatas dagdag pa ng DPWH. Yan po yung sinasabi natin. Hamon namin. Sa'yo, Bongbong Marcos. Sa'yo, Tambi. Huwag nyo pong i-divert ang issue. Kung wala kayong problema, ipalabas mo kay Sandro yung mga proyekto nyo dyan. Si Atayde merong ebidensya. Ngayon, nang masilip ng taong bayan, ito hindi natakot to. Siya mismo nagsasabi, nagpapakita ng ebidensya. Pakita po natin, ito yung mga ebidensya niya. Ito, 2. Ha? Check nyo kung saan. Nakalagay naman dyan. Completed. Tanong, Bongbong, kaya mo maglabas ng ganito? Palabas mo sa Ilocos Norte, dyan sa lugar ninyo, yung mga proyekto ng Diskaya. Di ba? Oh, Sandro, yung iba pa dyan, isipansinin ninyo. Yung dating ang ombudsman, ginawang flavor of the month para ma-divert yung issue. Di ba? Ano pa itong mga artista? Talagang puputok yan. Kaya kayong mga artista, maghandaan na kayo ng mga ebidensya nyo na nasa gobyerno. Kayong mga asawa ng artista, lalo kayong mga nasa Senado, humanda kayo kasi gagamitin kayong diversion. Lahat na lang. Kulang na nga lang yung pag-aaway ni Bongbong at ni Lisa bintang kay PRRD. Ganyan po style ng mga yan, huwag tayong maglokohan.
Alam mo, ulitin ko, hindi ko pinagtatanggol. Gaya ng sabi ko kay Villanueva, ganun din kay Cheese. Kung may kasalanan, di ibitain ninyo. Basta naayon sa batas, walang problema. Pero halatang halata. Kaya nga nagpakita ng ebidensya, oh. Si Villanueva nagpakita rin, dismiss. Kitang-kita mo, dinadivert lang. Yung mga animal na yan, iniiwas sa mastermind. Kung sino-sino na lang. Kaya nga, nakakatakot, baka susunod niya mga vloggers na babanatan. Dahil maiingay eh. Ma-divert lang. Huwag naman sana, mapunta tayo sa martial law. Kasi pagka wala ng baka yariin na si Sara. Huwag naman sana. Baka wala na silang diversion magawa. Ito pa, pakita pa natin, ha? Ito pa, mga completed na. So, the ghost projects, yung mga natitira na lang, dadalawa ata. Pero andun na, nakatayo na. Di ba? Matatapos na. Dahil may problema dun lang sa territory daw. But, alam mo, itong ginawa ni Atayde, ito ay ibig sabihin malakas loob niya. Kasi naglabas ka ng ebidensya eh. Pag naglabas ka ng ebidensya, susceptible yan na i-counter ng kalaban. Chechikin nila yan. Totoo ba itong mga pinagsasabi? Di ba? Kung hindi totoo yan, hindi ka maglalabas. Kunwari ako si Atayde. Di ba? Medyo mas gwapo lang akong konti. Hindi. Mas gwapo. Halataan naman, pambihira kayo. Mas gwapo. Coach Oli, napasok mo pa yung sarili mo, pambihira. Hindi, kunwari lang. Minsan lang mangarap kayo talaga. Kunwari ako si Atayde. Okay? At duda ako sa mga proyekto, hindi ko ilalabas yan. Gagayahin ko si Bongbong. Tago ko. Hindi ako iimik. Ba? Masisilip eh. Hindi ba? Halimbawa, parang gusto nyo malaman pag naglolo ko yung asawa nyo o boyfriend nyo o girlfriend nyo, ayaw paawak yung cellphone. Pero pag yung asawa nyo matino, maraming magagalit sa akin. Hawak niyan dapat cellphone mo kahit bisitahin yan. Lahat ng messages basahin. Diba? Ganyan ang ginawa ni Atayde. Parang binigay niya yung cellphone. Ito, imbestigahan ninyo mga animal. Selos ka ng selos. Parang gano'n ha. Hindi ko sinasabi yung asawa niya. Parang gano'n. Inopen niya doon sa nagseselos kay Atayde. Ito, yung proyekto. Tingnan ninyo. Diba? Pero yung ginagawa ni Bongbong, yung ginagawa ni Sandro, yung ginagawa ni Tambi, yun ang guilty. Sa aking tingin ayaw maglabas ng opinion. Isipin mo, tinuro ka na ng tinuro. Anong ginawa mo? Binanatan mo yung asawa ni Cheese. Pambira naman, Imbis na naglabas ka ng ebidensya. Ito naman presidente, imbis na naging magandang halimbawa, naglabas ng ebidensya, wala din. Di ba? Banateros, focus po tayo. Hindi tayo papayag ng diversion. Wala tayong gusto kung hindi yung mastermind. Focus tayo. Yung mga bubwit, yung mga kontraktor, saka na kayo. Dahil kami, nakafocus sa mastermind. Pag nakulong yung mastermind, sabihin ko sa inyo, kalahati ng problema ng Pilipinas, solve na. Kalahati ng nakawan sa Pilipinas, solve na. Tagaan nyo sa bato yan. Dahil yan ang nagpapahirap sa atin. So doon tayo mag-focus, huwag tayong papayag. Ito pa, isa pang diversion. Ito pa si Cheese, ha? Alam nyo naman to eh. Tayo, transparent tayo dito, ha? Alam nyo, banatan ko to si Cheese. Kaliwat kanan, alam nyo yan. Pero, alam natin, magandang ginawa ni Cheese doon sa pangunguna niya as Senate President. Dahil yung unconstitutional na impeachment, alam niya. Bagamat hindi niya pinigil yun, ni-raise niya lang yung issue na kukwestiyonin ang constitutionality nitong impeachment. Na yun naman ang talagang ginawa ng Supreme Court. Sinabi nila, yung impeachment laban kay Sara is unconstitutional void ab initio. So simula pa lang.
Hindi natin sa pinagtatanggol. Pero alam natin galit sila kay Cheese. Una, bakit? Dahil hindi naging successful yung impeachment. Pangalawa, alam natin sikat si Cheese. Alam natin, sikat din yung asawa. Again, another diversion. At si Cheese ang naglakas ng loob. Pinangalanan si Tambi. The name that cannot be mentioned. Kauna-unahan pang pinangalanan niya si Tambi. Don't ever forget that. Ang laki po ng nagawa ni Cheese. Kaya yung buwaya ay naghihimutok. Basahin po natin. Ngayon, even si Magalong, pinagtatanggol, sabi niya, matapang, derecho, walang paligoy-ligoy, at kung tutuusin, matagal na tong sinabi ni Senator Cheese Escudero. O, sabi ni Magalong, bago pa man pumasok ang investigasyon, pinangalanan na ni Cheese si Martin Romualdez bilang mastermind sa flood control mess. Yan po ang gusto kong fokusan natin. Hindi yung Atayde, hindi yung Cheese, hindi yung Villanueva, hindi yung Diskaya. Ayaw natin dun. Ngayon, ilang buwan matapos iyon, si Magalong mismo ang tumindig sa parehong linya ng prinsipyo. Parehas. Oh. I mean, are you just naive or you are just plain stupid na itanggi mo na hindi involved dito si Tambi at si Bongbong? I mean, gano'ng kalakas ang isang party list na yung imanipula niya ang trilyon peso, si Saldico? Sino loko-loko maniniwala doon? Baka dilawan. Baka yung mga komunista. Baka yung mga NPA maniwala. Pero yung hindi. Malabo yun, pambihira. Ang labo nun. Kalukuhan yun. Kaya yan ay pinatunayan din ni Magalong. So I agree. Completely, 1,000% kay Cheese at kay Magalong. Sabi niya, hindi sila magkaalyado sa politika pero pareho ang paninindigan. Panugutin ang dapat managot, walang special treatment, walang palusot. Hindi sila magkaalyado. I mean, kahit ako, di ba? DDS tayo eh. Iba naman si Friends nga siya kay Cheese. Si di ba? Hindi siya pinagtatanggol. Again, hindi ito nagiging defensive. Pero baka kasi may mga bagong nanonood dito. Yung matagal na nakakakilala at matagal na nanonood sa akin, doon tayo sa tama lagi. Nakita natin tama talaga yung ginawa ni Cheese eh. Patama eh. Kaya malinaw, hindi ito laban politiko o laban sa politika. Kaya ulitin ko, kaya wala akong tiwala dyan sa mga lintik na dilawan na yan. Alam mo, grabe ang nakawan. Please bear with me. Listen to this, sa aking mga manunood. Grabe ang nakawan sa Pilipinas. We are not talking here about billions. Ang daming pera natin tumatapon. Imaginin mo, halimbawa, ikaw ay kumikita ng 30,000 a month. Yung kalahati nun, ninanakaw ng asawa mo, ninanakaw ng anak mo. Tapos ikaw nagbibisyo ka pa, adik ka pa. Ang natitira sa pamilya nyo para pang gastos 5,000, 25,000 tumatapon. Parang ganito ang nangyayari sa Pilipinas. Sakit, di ba? Mahirap na tayo. Tumatapon pa pera. Halimbawa, ikaw ay maliit na ang sahod mo, nasa 10,000 na lang. Ang liit na ng sahod mo. Tumatapon pa. Di bali sana ang sahod mo halimbawa ay 5,000 lang. Pero lahat yun napupunta sa mabuti. Libre ka lahat. Diba? Walang problema. Pero kung natatapon lang sa kalukuhan, nananakaw, masakit yun. Kaya nga, kailangan natin, sa laki ng problema natin sa nakawan sa Pilipinas, kailangan natin ng tatayo. Sana hindi na ito politika. Wala nang DDS, wala nang pula, wala nang dilaw, wala nang komunista. Pag magnanakaw. Pag mastermind. Kaya ayoko tong dilaw, lintik na ito. Sasabihin nila, ayaw namin ng korupsyon, pero ayaw namin bumaba si Bongbong. So, ang importante sa kanila, hindi yung masolusyonan yung nakawan. Hindi masolusyonan yung korupsyon. Ang masolusyonan, wag makaupo ang Duterte.
Eh, anong klase 'yan? Hindi dapat gano'n. Dapat kahit anong kulay natin. 'Pag nagnakaw 'yan, 'pag 'yan ang mastermind, ikulong 'yan, wala akong pakialam kung sino 'yan. Ba't gano'n ang attitude nating mga Pilipino? Tama si Magalong dito, eh. Ito ay laban ng katotohanan, laban sa sistema ng palusot. At sa laban na 'to, si Cheese ang unang nagsabi at ngayon si Magalong ang nagpatunay. I agree. Again, sinisiraan din si Magalong. I don't care. Basta si Magalong lumalaban. Bati tayo, kay pula ka, kay dilaw ka, kay ayaw mo sa DDS, ang importante sa'yo mastermind. Ng ghost projects ngayon, 'wag mong ipasa doon. 'Wag ka lang pasa ng pasa. 'Wag mong ida-divert. Okey tayo. Ya 'Yan ang nanindigan. Kita naman natin kung paano nanindigan si Cheese, kaya binabanatan.